Tahimik ang loob ng kulungan habang nakaupo si Jake sa sulok ng selda. Gusot ang damit at nakayuko. Dumating si Isabel at huminto sa harap ng selda. Dala ang pagod, lungkot at matinding pagdismaya habang tinitingnan ang kanyang anak. Kaya dahan-dahang tumingin si Jake sa kanyang ina. Ma. Hindi agad sumagot si Isabel. Ilang sandali niyang tinitigan ng anak bago nagsalita. Ito bang sinasabi mong aalagaan mong sarili mo habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa? Ma, pasensya na po ma. Pasensya? Ilang taon ako nagsakripisyo, Jake. Iniwan ko kayo hindi dahil gusto kong lumayo, kundi dahil gusto kong magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Araw-araw akong nagtitiis ng pagod, lungkot at pangungulila. Ang iniisip ko lang nag-aaral ka ng mabuti. Akala ko ginagawa mo ang lahat para maabot mo ang mga pangarap mo. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya? Nalulung ka sa bisyo. Sumama ka sa mga barkadang walang magandang naidulot sa iyo. At ngayon, tingnan mo, nakakulong ka na. Galit lang po kasi talaga ako kay Robert. Pakaramdam ko, pinalitan niyo po si Papa. Hindi niya pinalitan ng Papa mo. Tinanggap ka niya bilang sarili niyang anak. Kahit may sakit siya, sinusubukan ka pa rin niyang gabayan. Nagkamali po ako. Hindi lang simpleng pagkakamali ang ginawa mo, Jake. Sinayang mo rin ang tiwala ko. Ma, ilabas niyo na po ako rito. Pangako po magbabago na po ako. Hindi. Ma, bakit? Anak niyo po ako. Hindi muna kita ipapiyansa. Dahil mahal kita. Kung ilalabas kita ngayon, hindi mo mauunawaan ang bigat ng mga ginawa mo. Mananatili ka rito hanggang matutuhan mong harapin ang bunga ng sarili mong desisyon. Ma, please po. Hindi sapat ang paghingi ng tawad, anak. Kailangan mong patunayan na kaya mong magbago. Kapag nakita kong nagsisisi ka ng totoo at handa ka nang magsimula ulit, ako mismong kukuha sa'yo rito. Hindi na nakapagsalita si Jake. Tahimik lamang siyang umiyak habang nakayuko. Tumalikod si Isabel at dahan-dahang naglakad palayo. Naiwan si Jake sa loob ng selda, mag-isa, habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang ina. Bago pa man mangyari yun, maagang nagising si Isabel at naghanda ng almusal para kay Jake. Habang naglulutot na aamoy masarap na pagkain, napangiti siya bago marinig ang alarm clock ni Jake mula sa kwarto nito. Jake! 6:00 na! Malilate ka na naman sa school! Jake, bumangon ka na! Hindi kita gigisingin sa pangatlong beses! Ilang segundong lumipas bago bumukas ang pinto ng silid. Ma, 5 minutes pa. 5 minutes mo, kalahating oras. Nagkibit balikat si Isabel habang hawak ang sandok. Last na po talaga. Hindi, halika na. Paborito mong longganisang niluto ko. Saad ni Isabel, kaya agad nagliwanag ang mukha ni Jake. Talaga? Oo, kaya bumaba ka na. Mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto si Jake upang maligo. Makalipas ang ilang minuto, ay bumaba siyang naka-uniforme na ng senior high school. Bit-bit niya ang bag habang inaayos ang kanyang kurbata. Good morning, Ma. Lumapit siya at hinalikan ng kanyang ina sa pisngi. Good morning, anak. Ang gwapo naman ng anak ko. Ngumiti si Isabel at inayos ang kuwelyo ng uniforme ni Jake kaya napangiti ito. Manaho sa nanay. Nako. Bulero. Naupo silang dalawa sa pagkainan. Tahimik silang kumain habang paminsan-minsan nagtatawanan. Kamusta naman ang exam niyo kahapon? Madali lang po. Talaga ba? Baka naman overconfident ka lang. Hindi naman, Ma. Nag-review po kasi ako eh. Buti naman kung gano'n. Gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas ko. Ma? Kapag nakatapos na po ako naman po magtatrabaho. Hindi na po kita papayagang mapagod. Napangiti si Isabel habang pinipigilan ng pagluha. Anak, sapat na sa akin na makita kitang makatapos. Promise, Ma. Bibilan po kita ng malaking bahay. Talaga? May kotse pa? 2 ho. 2 talaga ha? Isa sa'yo, isa sa akin.
Hindi ba pwedeng iisa lang? Magkasama naman tayo eh. Ipag-drive mo ako. Ay, oo nga pala. Ani Jake at napakamot sa ulo at pareho silang nagtawanan. Matapos kumain, inihanda ni Isabel ang baon ng kaning anak. O heto, huwag kang bibili ng junk food sa kantin ha. Manaman, Ano? senior high na po ako. Kahit maging 30 taong gulang ka pa, anak pa rin kita. Saan ni Isabel, sabay abot ang baon at isang maliit na sobre. Ano to, ma? Allowance mo yan. Ma, ang dami po nito. May project daw kayo, hindi ba? Opo, salamat po, ma. Huwag mong gastusin sa walang kwenta ha. Opo, ma. Pagkalipas ng ilang araw, maagang naghanda si Isabel ng almusal sa kanilang maliit ngunit maayos na bahay. Habang nagluluto, napansin niyang kakaibang tahimik ang kanilang tahanan. Napansin ko, ma. Parang mas pagod ka nitong mga nakarang araw. Marami lamang talagang nabada. Huwag mo na pong pilitin ang sarili mo, ma. Kaya ko pa naman anak. Pero gusto ko pong tumulong. Ang pagtulong mo ay ang pag-aaral lang mabuti. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, napansin ni Isabel na tila may gustong sabihin si Jake ngunit nag-aalangan tong magsalita. May gusto ka bang sabihin? Ma, namimiss mo pa rin po ba si Papa? Huminto si Isabel sa pagkain at napating sa larawan ng kanyang yumaong asawa. Napangiti man siya pero hindi na itagong lungkot na mababanaag sa kanyang mga mata. Araw-araw, may mga araw na gusto kong ikwento sa kanya kung gaano ka nakalaki. Siguro proud na proud siya sa'yo. Ako rin po, ma. Namimiss ko na po siya. Muling bumalik sa isip ni Jake ang maaala-alang kasama ang kanyang ama. Ang pagtuturo nitong magbisikleta, ang pagsundo sa kanya nung bata pa siya, at ang mga gabing magkatabi silang natutulog kapag malakas ang ulan. Minsan, naiinggit po ako sa mga kaklase ko. Kapag may problema po sa school, kompleto po sila. Hindi na ituloy ni Jake ang sasabihin. Lumipat si Isabel sa katabi ng anak at marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Anak, hindi man natin siya kasama ngayon. Hindi ibig sabihin nun na iniwan niya na tayo. Hanggang sa huli, pinaglaban niya ang buhay niya para sa atin. Tahimik silang nagyakapan. Walang nagsasalita. Pareho nilang hinayaang dumalo yung mga luhang matagal na nga nilang kinikimkim. Makalipas ang ilang sandali, ay bahagyang ngumiti si Isabel. Pero alam mo, ayokong puro lungkot ang maaalala natin tungkol sa papa mo. Kasi kapag nakikita niyang tayong masaya, sigurado akong mas masaya rin siya. Kaya dapat lagi po tayong ngumiti, ma. At simula ngayon, ako na pong maghuhugas ng plato araw-araw. Nagkatawanan sina Isabel at Jake sa kanilang simpleng tahanan na puno ng pagmamahalan at pangarap. Hindi nila alam na ang masasayang sandaling yon ay malapit ng subukin ng tadhana. Habang nalalapit ang pagtatapos si Jake sa senior high school, lalo pang nahirapan si Isabel sa gastusin, kaya naghanap siya ng dagdag na trabaho bilang part-time server bukod sa paglalabat pananahi. Isang hapon habang naghahanda siya sa restaurant, may tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Isang lalaki. Nakilala niya to at naging malapit sila sa isa't isa. Pero hindi to alam ng anak ni Isabel dahil iniisip niya nga sinabi pala ni Jake noon na ayaw niya nang may bago siyang tatay at may bagong asawa si Isabel. Mula nang unang magkabanggaan sina Isabel at Robert sa restaurant, tila naging madalas ang kanilang pagkikita. Halos bawat linggo ay dumaraan si Robert sa restaurant. Minsan para lamang uminom ng isang tasa ng kape, kung minsan na may kakain ng tanghalian. Sa bawat pagbisita nito, hindi nawawalang maggalang nitong ngiti. Magandang hapon, Isabel. Magandang hapon din po, Sir Robert. Naku, wag mo na akong tawagin, sir. Robert na lang. Nakangiting sabi ni Robert, kaya ngumiti rin si Isabel at tumango. Unti-unti silang naging komportable sa isa't isa. Sa tuwing hindi gaanong abala ang restaurant, nagkakaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan. Nalaman ni Isabel na dati palang chef si Robert sa isang kilalang hotel. Marami na nga itong napagdaanan at maraming taong naturuan sa pagluluto. Ngunit dahil sa iniindang sakit sa puso,
Napilitan tong magretiro ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ikinuwento naman ni Isabel ang simpleng buhay nilang mag-ina. Mukhang napakasipag mong ina. Kailangan kasi Robert, ako nilang inaasahan ng anak ko. Maswerte ang anak mo. Ako ang maswerte dahil siya ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Tuwing may libreng oras, magkasama silang namamasyal at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay, mga pangarap at mga pinagdaanang pagsubok. Dahil dito, muling nakaramdam si Isabel ng saya at kagaanan ng loob. Gayunpaman, pinili niyang ilihim ang kanilang pagkakaibigan kay Jake. Natatakot siyang isipin ng anak na pinapalitan niya na ang alaala ng yumaong asawa. Lalo pa't sariwa pa rin sa kanyang isip ang sinabi noon ni Jake na ang papa lamang niya ang kinikilala niyang ama. Isang hapon na habang naglalakad sila ni Robert sa isang parke, napansin ng lalaki na tila malalim ang iniisip ni Isabel. May problema ba? Wala naman. Parang may bumabagabag sa'yo eh. Hindi pa kasi alam ng anak ko na nagkakilala at nagkikita tayo. Takot akong isipin niyang kinakalimutan ko ng ama niya. Naiintindihan ko naman yun. Huwag mo siyang pilitin kung hindi pa siya handa. Mas mahalaga ang tiwala ng anak mo kaysa sa kahit na ano. Napangiti si Isabel sa sinabi ni Robert, kaya mas lalo niyang nakita kung gaano kabuti ang puso nito. Nauunawaan ni Robert ang sitwasyon ni Isabel at hindi siya nito pinipilit sa anumang bagay. Habang pauwi, napagtanto ni Isabel na matagal na nga rin siyang walang nawagsabihan ng kanyang saloobin. Alam niyang darating ang tamang panahon upang sabihin ang totoo kay Jake. Ngunit sa ngayon ay pinili muna niyang ilihim ang kanilang simpleng pagkakaibigan. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Sa bawat pagkikita, mas nakikilala nila ang isa't isa. At sa ipinakita ni Robert ang kanyang paggalang kay Isabel at kay Jake. Isang hapon habang magkasamang nakaupo ang dalawa sa parke, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap. Isabel, may gusto sana akong sabihin. Ano yun? Matagal ko na itong gustong sabihin. Mahal na kita, Isabel. Diretsong sabi ni Robert, kaya hindi agad nakapagsalita si Isabel. Nanatili lamang siyang nakatingin kay Robert habang pinoproseso ang narinig. Alam kong pareho tayong may mga sugat na dala ng nakaraan. Alam ko rin hindi madaling sitwasyon mo. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Hindi ko gustong palitan ng asawa mong nawala. Hindi rin kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, mamahalin kita habang buhay. At kung sakaling tanggapin mo ako, ituturing kong anak si Jake. Hindi ko kailanman susubukang palitan ng tunay niyang ama. Alam kong walang makakagawa nun. Pero kung papayagan niya ako, magiging gabay ako sa kanya. At mamahalin ko siya na parang sarili kong anak. Doon na napaluha si Isabel. Sa unang pagkakataon matapos mawala ang kanyang asawa, may isang lalaking hindi humihiling nakalimutan niyang nakaraan. Sa halip, handa itong tanggapin ang buong pagkatao niya, pati ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, tumango si Isabel at ngumiti naman si Robert. Pero may isang kondisyon ako. Ano yun? Kailangan munang malaman ni Jake ang lahat. Handa akong tanggapin. Kahit anong magiging desisyon niya. Hindi siya madaling kumbinsihin, Robert. Mahal na mahal niya ang papa niya. Alam ko. At ere-respeto ko yun, Isabel. Salamat, Robert. Kinabukasan ngayon nagpa siya si Isabel na dalhin si Robert sa kanilang bahay. Habang naglalakad sila papunta roon, kitang-kita ang kaba sa mukha ni Isabel. Kinakabahan ka? Tanong ni Robert habang nakahawak sa balikat nito. Sobra. Kung gusto mo, sa ibang araw na lang. Hindi. Mas mabuti nang malaman niya ngayon kaysa patuloy ko itong ilihim. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang nakaupo si Jake sa sala habang gumagawa ng school project. Pagpasok ni Isabel, agad siyang ngumiti. Ma, maaga ka yatang nakauwi. Nakangiting bungad ni Jake sa kaning ina, ngunit nagbagong reaksyon ng kaning mukha nang mapansin niyang may kasama itong lalaki. Sino siya, ma? Anak, may gusto sana akong ipakilala sa iyo. Siya si Tito Robert mo. Magandang hapon, Jake.
Nakangiti namang sabi ni Robert at lumapit ng bahagya kay Jake. Ngunit hindi sumagot si Jake at nakatingin lamang siya kay Robert. Nagkakilala kami sa restaurant, nak. Jake, Bakit po siya nandito? may gusto sana kaming sabihin sa'yo. Anak, nagkakamubutihan na kasi kaming dalawa ni Robert. Parang huminto ang mundo ni Jake ng mga sandaling yun. Hindi siya agad nakapagsalita at unti-unti niyang ibinaling ang tingin kay Robert. Pagkatapos ay tumingin sa kaning ina. Anong ibig mong sabihin? Mahal namin ang isa't isa, anak. Hindi maaari. Nanggigilid ang maluhan ni Jake sa kaning mga mata at maya-maya pa, lumapit si Robert ng konti. Jake, makinig ka muna. Akma na sanang hahawakan ni Robert ang balikat nito, pero bigla tong pinigilan ni Jake dahilan para mapaatras si Robert. Wag. Hindi kita kilala at hindi kita kailangan. Anak, pakinggan mo muna kami. Hindi. Sabi mo nun. Sabi mo walang papalit kay Papa. Wala naman talagang papalit sa papa mo eh. Pero may dinala kang iba. Ngunit tahimik lamang si Robert. Hindi siya sumagot. Hinayaan niyang mailabas si Jake ang lahat ng nararamdaman nito. Akala ko ba mahal mo si Papa? Mahal na mahal ko pa rin siya. Sinungaling. Kung mahal mo siya, bakit may iba ka na? Napayuko si Isabel habang patuloy ang pagluha dahil hindi niya na alam ang isasagot. Maya-maya nagsalita si Robert. Jake, hindi ko gustong palitan ng ama mo. Hindi ko ang kinakausap ko. Alam kong galit ka at naiintindihan ko yun. Hindi mo naiintindihan. Kung may isang bagay na gusto kong malaman mo, hindi ko kailanman aagawin ang lugar ng papa mo. Kung tatanggapin mo na ako balang araw, hindi bilang kapalit ng ama mo. Hindi mangyayari yun. Pagkatapos sabihin yun, ay mabilis siyang pumasok sa kaning silid at malakas niyang isinara ang pinto. Kasalanan ko to. Napaupo na lamang si Isabel habang umiiyak. Hindi. Nasaktan ko ang anak ko. Hindi, Isabel. Biglaan lamang para sa kanya yun. Bigyan muna natin siya ng panahon. Mula noon, tahimik na nagdalamhati si Jake at unti-unting nagbago ang kaning pakikitungo sa ina. Nawala ang dati niyang kasiyahan at pagiging malapit kay Isabel, na hindi na malayang iyon na palang simula ng malaking lamat sa kanilang relasyon bilang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan, ngunit nanatiling mabait at maunawain si Robert kay Jake at kay Isabel. Patuloy siyang tumutulong at umaalalay sa kanilang pamilya nang walang hinihinging kapalit. Ngunit nanatiling malamig ang pakikitungo ni Jake dahil hindi pa rin niya matanggap ang pagdating ni Robert sa kanilang buhay. Isang gabi, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Tahimik lamang ang mesa habang si Isabel ay abal sa pagsandok ng pagkain para sa kanilang lahat, habang si Robert naman ay naghahain ng ulam. Jake, kamusta naman ang project niyo sa school? Nakangiti pang tanong ni Robert, ngunit hindi agad sumagot si Jake at patuloy lamang siya sa pagkain. Kung kailangan mo ng tulong sabihin mo lang. Kaya ko. Alam ko namang kaya mo. Sinasabi ko lang na nandito ako kung kailangan mo. Hindi kita kailangan. Jake, respeto naman sa hapagkainan. Napayuko si Jake, ngunit halatang hindi pa tapos ang kanyang sama ng loob. Tahimik lamang tong nagpatuloy sa pagkain. Makalipas ang ilang araw, muling nangyaring parehong sitwasyon. Nasa sala sila habang nag-aaral si Jake at napansin ni Robert na nahihirapan to sa isang gawain. Uy, mukhang mahirap yan Gusto mo bang tulungan kita? Hindi. Sigurado ka? Pero kailangan mo, alam ko na. Lagi mo sinasabi yan kaya wag na. Sagot ni Jake, kaya natigilan si Robert. Mula sa kusina, narinig yun ni Isabel. Lumabas siya at nakita ang dalawa. Jake, bakit mo siya sinasagot ng ganon? Ano bang ginawa ko? Hindi tama ang tono ng pananalita mo sa kanya. Kahit naman anong gawin ko, siya pa rin ang kakampihan mo Hindi yun totoo. Talaga? Nang tayong dalawa lang, okay naman tayo At masaya tayo nun. Masaya pa rin tayo ngayon, anak. Hindi na. Kasi simula nang dumating siya, nagbago na ang lahat.
Hindi siya ang dahilan kung bakit nagbago ang pamilya natin. Pero kung wala siya, hindi naman tayo magkakaganto eh. Kung wala ang lalaking yan, hindi sana naging magulong pamilya natin. At hindi ko siya tinuturing na parte ng pamilya natin. Jake, tama na. Bakit? Masakit bang marinig ang totoo? Hindi mo alam kung gaano siya nagsisika para tanggapin ka. Hindi ko naman hiningi yun. Tahimik na napay ko si Robert. Masakit marinig ang mga salita ni Jake, ngunit naiintindihan niya kung saan to nanggagaling. Isabel, hayaan mo na. Kailangan lamang niya ng panahon. Huwag mo akong kawaan. Hindi kita kinakawaan. Kung gayon, tigilan mo na lang. Jake, hindi kita pinalaki para maging bastos sa taong walang ginawa kundi respetuhin ka. Galit na sabi ni Isabel, kaya natahimik si Jake. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, tinalikuran niya sila. Ayoko ng pag-usapan pa to. Pumasok siya ng kanyang silid at sinara ang pinto. Naiwan ang dalawa sa sala habang napaluha si Isabel. Hindi ko na alam kung paano ka ipapaliwanag sa kanya para lubos niyang maintindihan. Huwag kang susuko. Masakit para sa kanyang pagbabago. Tahimik si Isabel habang pinipilit unawain ang anak. Samantalang si Jake ay litong-lito sa nararamdaman. Alam niyang mabait si Robert, ngunit hindi niya maiwasang matakot na baka mapalitan ng alaala ng kanyang ama. Kaya lalo niyang inilalayo ang sarili sa mga taong nagmamahal sa kanya. Araw-araw ay ganun pa rin ang takbo ng buhay ni na Isabel, Robert at Jake. Gigising sila ng maaga, maghahanda ng almusal, papasok si Jake sa paaralan at si Isabel naman ay dediretso ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos ng kanyang duty, dumadaan pa siya sa iba't ibang bahay upang maglaba para lamang madagdagan ang kanilang kita. Habang lumilipas ang mga araw, si Isabel ay nagsikap at nagtiis sa trabaho upang masuportahan ang pamilya, habang si Robert ay nanatili sa bahay dahil sa kanyang karamdaman. Samantala, patuloy na malamig at umiiwas si Jake kay Robert sa tuwing umuwi siya mula sa paaralan. Anak, kamusta naman ang klase mo? Wala akong pakialam. At huwag mo akong tawagin, anak. Dahil hindi naman ako nanggaling sa'yo eh. May assignment ka ba? Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Oh, sige. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Pwede ba? Huwag ka nang magsalita. Nakakairita ka masyado eh. Hindi na lamang sumasagot si Robert. Sanay na siyang masaktan sa mga salitang binibitaw ni Jake. Sa halip na magalit, iniintindi niya na lamang to. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang nahirapan si Isabel sa gastusin ng kanilang pamilya. Halos kulang na ang kanyang kinikita, kaya napabuntong hininga na lamang siya habang binibilang ang natitira nilang pera. At habang tula ito, napansin siya ni Robert. May problema ba? Ubus na naman ang pera. Pasensya ka na. Kung malakas lamang sana ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako ang dahilan kung bakit nahihirapan kayo eh. Hindi. Ang sakit mo ang dahilan, hindi ikaw. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Isabel sa restaurant, may isa siyang kasamahan na lumapit sa kanya, si Lorraine. Isabel, may opening daw sa abroad. Abroad? Talaga? Oo, mas malaki ang sahod kaysa rito. Hindi ko alam kung kaya kong iwan ng pamilya ko eh. Pero isipin mo naman ang kinabukasan nila. Ilang araw na pinag-isipan ni Isabel ang kanyang magiging desisyon. Ngunit nang makita niyang kulang ang kanilang pera, tinanggap niya ng alok. Isang gabi, kinausap niya ang dalawa. Bakit parang seryoso ninyo? Nagtatakang tanong ni Jake. May sasabihin sana ako. Nagdesisyon akong mag-abroad. Doon na biglang natigilan ang dalawa. Sigurado ka ba? Ano? Kailangan ko tong gawin. Hindi. Ayoko. Anak, bakit ikaw pang magtatrabaho? Nandiyan naman si Robert eh. Bakit hindi siya magtrabaho? Hindi na kaya ng katawan niya. Palusot lang yan. Kaya niya yan. Anak, may sakit ang papa mo. Hindi ko problema yun. At hindi ko siya papa. Jake. Akma na sanang magsasalita muli si Robert,
Pero sinigawan siya ni Jake, kaya nakapapikit na lamang to. Tumahimik ka! Jake! Sobra na yan ha? Ikaw ang magpapagod sa ibang bansa, habang yung lalaki mo walang ginagawa. Ano pang silbi niyan dito? Ginagawa ko to para sa inyong dalawa. Hindi ko kailangan ng pera, ma. Pero kailangan natin. Ayoko. Ayokong umalis ka. Ayoko rin maiwan dito kasama siya. Ayoko siyang makasama. Umiiyak na sigaw ni Jake habang tinuturo si Robert, pero tahimik lamang si Robert at hindi niya magawang sumagot. Jake, Tama na. hindi. Siya ang dahilan kung bakit ka aalis eh. Kung ganun, ako na lang aalis. Robert, hindi. Kung yun ang gusto ni Jake, oo sige, mas mabuti pa. Jake, hindi ka dapat nagsasalita ng gano'n. Totoo naman eh. Hayaan mo na siya, Isabel. Pero, Robert, Bata pa nga siya. Basta ma, ayokong umalis ka. kung hindi ako aalis, paano tayo mabubuhay? 2 trabaho ng ginagawa ko. Hindi ko gustong lumayo sa inyo. Kung ganun, huwag kang umalis. Kung hindi ako aalis, baka hindi ko na kayang pag-aralin ka pa. Basta, ayoko. Tumalikod siya at mabilis pumasok sa kaning silid. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko, Tamang desisyon mo. pero nasasaktan si Jake. Mas masasaktan siya kung hindi niya matutupad ang mga pangarap niya. Kaya ko bang iwan kayo? Kakayanin natin. Napaluha si Robert. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na araw. Lumipas ang ilang linggo at tuloy nang nagpasya si Isabel na tanggapin ang trabaho sa ibang bansa upang masuportahan ang pag-aaral ni Jake at ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Habang papalapit ang kanyang pag-alis, lalo namang naging malamig ang pakikitungo ni Jake. Ngunit nanatiling matatag si Isabel kahit masakit ang kanyang nararamdaman. Pagsapit ang araw ng kanyang pag-alis, tahimik ang inihanda ang kanyang mga gamit at nilingon ang kanilang munting bahay. Umalis siya patungong paliparan na hindi pa rin sila nagkakabati ni Jake. Dalang pag-asang balang araw ay mauunawaan nito ang kanyang mga sakripisyo, habang si Robert ay tahimik namang sumusuporta sa kanya. Handa ka na ba? Oo, gising na ba si Jake? Kanina pa. Jake anak, aalis na si Mama. Marahang kumatok si Isabel sa pinto ng silid ng anak, ngunit walang sumagot. Maya-maya naman, lumabas si Jake na nakasuot pa rin ng simpleng damit at wala man lamang emosyon ng kanyang muka. Anak, aalis na ako ngayon. Mag-aaral kang mabuti ha. Makinig ka kay Tito Robert mo. Hindi. Hindi ako makikinig sa kanya. Ikaw may gusto nito, ma. Mas pinili mong umalis. Ginagawa ko to para sa atin. Hindi. Ginagawa mo yan para sa kanya. Ko talaga akong iniisip mo. Hindi mo ko iiwan dahil mas kailangan kita. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Isabel. Lumapit siya upang yakapin ang anak ngunit umatras si Jake. Kahit isang yakap lang. Ayoko. Sagot lamang ni Jake kaya tahimik na napapikit si Isabel. Wala na siyang nagawa kundi punasan ang kanyang mga luha. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay ay muli niyang nilingon ang anak. Anak, mahal na mahal kita. Ngunit hindi sumagot si Jake. Nanatili lamang tong nakatayo habang malamig ang tingin sa kanyang ina. Tahimik na umalis si Isabel at napaluha habang papalayo. Dala ang sakit ng hindi nila pagkakais ni Jake. Gayunpaman, umaasa siyang baling araw ay mauunawaan nito ang lahat ng kanyang sakripisyo. Lumipas ang ilang buwan at gumaan nga ang buhay ng pamilya dahil sa pagtatrabaho ni Isabel sa ibang bansa. Ngunit kahit natutugunan na ang kanilang mga pangangailangan, nanatiling malamig at malayo ang pakikitungo ni Jake kay Robert. Jake, kumain ka na bago ka mahuli sa klase. Hindi kita utusan. Nag-aalala lamang ako. Wala akong pakialam. Tahimik lamang si Robert. Sanay na siyang tiisin ang masasakit na salita ni Jake. Isang umaga, nadatnan ni Robert na magulo ang sala. Jake,
Pwede bang iligpit mo munang mga gamit mo? Bakit ako? Para naman malinis ang bahay. Ikaw ang gumawa niyan. May iniinda pa rin kasi akong sakit eh. Problema mo na yan. Nakakainis ka na ha. Hindi kita pinapagalitan. Tumigil ka nga. Sigaw ni Jake, kaya lumapit to kay Robert at galit na galit ang kanyang mukha. Bigla niyang tinaas ang kanyang kamao na tila susuntukin ng matanda. Ngunit si Robert ay hindi man lamang gumanti. Tahimik lamang niyang tiningnan si Jake. Kung masasaktan ka lang dahil sa galit mo, huwag mo nang ituloy. Bisit ka. Nanginginig sa galit si Jake. Ngunit hindi niya tinuloy ang suntok at mabilis siyang umakyat sa kanyang silid. Saka malakas na isinara ang pinto. Lumipas pang ilang araw, tumawag si Isabel mula sa ibang bansa at masayang sinagot ni Robert ang video call. Hello. Kamusta kayo? Mabuti naman eh. Nakabili na ba kayo ng gamot? Oo. Salamat sa pinadala mo ha. Walang anuman. Si Jake, kamusta naman siya? Mabait naman siya ngayon. Talaga? Masaya kong marinig yun. Nag-aaral din siyang mabuti. Salamat na't inaalagaan mo siya. Hindi sinabi ni Robert ang totoo. Hindi niya kinuwento ang pambabastos, pagsigaw at halos pananakit na ginagawa ni Jake sa kanya. Mas pinili niyang kimkimin ng lahat upang hindi mag-alala si Isabel habang nasa ibang bansa ito. Pwede ko ang makausap si Jake? Sandali lang. Tumayo si Robert at umakyat sa ikalawang palapag at kumatok siya sa pintuan. Jake? Tawag niya kay Jake mula sa labas ng pinto. Ano? Tumawag ang mama mo. Ayoko. Sandali lang. Sabi kong ayoko. Nag-aalala siya sa'yo. Wala akong pakialam. Lumayas ka nga rito. Tahimik na bumaba si Robert. Pagbalik niya ng sala, ay pilit siyang umiti at kinuha ang cellphone nasa sala. Oh, nasan si Jake? Nag-aaral pa? Ganun ba? Pakisabi na lang na mahal ko siya. Sabihin mo ring miss na miss ko na siya. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko lahat yan. Mag-iingat ka dyan palagi ha. Saad ni Robert at ngumiti at binaba na ang tawag. Lumipas ang mga buwan at patuloy na nagpapadala ng pera si Isabel para sa pamilya at sa baon ni Jake. Ngunit hindi niya alam na unti-unting napapasama ang kanyang anak sa makaklaseng mahilig lumiban sa klase na si Mark. Jake, tara. Huwag na tayong pumasok. Paano kung mahuli tayo? Hindi yan. Saan naman tayo pupunta? Sa computer shop. Nakangiti pang sabi ni Mark, kaya sumang-ayon na lamang si Jake. Sa halip na pumasok sa klase, naglaro sila buong maghapon. Minsan ginagamit din ni Jake ang perang pinapadala ng kanyang ina upang manlibre sa kanyang mga bagong kaibigan. Ani pa, ang yaman mo talaga. Siyempre, wala din akong pakialam dahil padala naman to ng mama ko eh. Libre mo naman kami. Ayos, sige ba? Habang lalong nasasanay si Jake sa maling barkada at sa pagliban sa klase, hindi ito napapansin ni na Isabel at Robert dahil normal ang kanyang kilos sa bahay. Lingid sa kanila, unti-unti na palang nalilihis ang landas ni Jake at papalipit na sa isang malaking suliraning maaring sumubok sa kanilang pamilya. Halos isang taon nang nagtatrabaho si Isabel sa ibang bansa upang masuportahan ang kanyang pamilya. Ngunit habang patuloy siyang nagpapadala ng pera, unti-unting nalihis ang landas ni Jake. Dahil sa impluwensya ng maling barkada, nalulung siya sa bisyo. Ginastos ang perang pinapadala ng kanyang ina sa bisyo at paggala at naging palaaway na madalas masangkot sa gulo. Gayunman, nanatiling walang alam si Robert sa tunay na ginagawa nito dahil maayos tong kumikilos kapag nasa bahay. Ngunit isang araw, nasangkot siya sa isang malaking suntukan sa paaralan kasamang kaning barkada. Maraming nasaktan at nahuli si Jake, kaya dinala siya sa opisina ng punong guro. Matapos malaman ang pangalan ng kaning guardian, agad na tinawagan ng paaralan si Robert upang ipaalam ang nangyari. Hello? Magandang hapon po. Guardian ho ba kayo ni Jake? Yes po. Kailangan po niyang pumunta agad dito sa paaralan. Bakit ho? Nasangkot po si Jake sa isang marahas na away. Ano? Pumunta na lamang po kayo rito.
Agad niyang pinuntahan ang paaralan. Pagdating niya nakita niyang nakayuko si Jake. May pasang mukha nito at may sugat sa labi. Jake! Tawag ni Robert, pero hindi sumagot si Jake. Hindi lang tong unang reklamo laban sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Madalas na pala siyang lumiliban sa klase. Napapabalita rin na nakikisama siya sa maling barkada. Matapos malaman ang nangyari sa paaralan, labis na nadismaya si Robert sa ugali ni Jake. Pag-uwi nila sa bahay, nanatili siyang tahimik at makalipas ang ilang sandali, agad niyang tinawagan si Isabel upang ipaalam ang lahat ng nangyari. Hello, Robert? Isabel, Oh, bakit parang mabigat ang boses mo? May nangyari ba? may kailangan akong sabihin. Ano yun? Robert, nagsisimula na akong mag-alala. Huminga ng malalim si Robert bago nagsalita. Si Jake kasi. Si Jake? Anong ibig mong sabihin si Jake? Matagal na pala siyang lumiliban sa klase. Napabarkada siya. Nalulong din siya sa bisyo. At ngayong araw, nasangkot siya sa isang marahas na away sa paaralan. Hindi maaaring mangyari yon. Patawad. Akala ko maayos ng anak ko. Hindi ko rin alam. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Nalakala ko okay lang lahat. At wala rin akong kaalam-alam sa lahat. Lahat ng sakripisyo ko para lamang pala sa wala. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Patuloy siyang umiiyak habang hawak ang telepono. Sa kabilang linya, tahimik ding napaluha si Robert. Pareho nilang inisip kung paano nila muling maibabalik ang tamang landas si Jake. Ngunit sa mga sandaling yun, wala ni isa sa kanila ang may kasagutan sa problemang unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Hindi pa man nakakabawi sina Robert at Isabel sa balitang nasangkot si Jake sa marahas na away, isa na namang mabigat na pagsubok ang dumating sa kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang nagtungo si Robert sa paaralan upang asikasuhin ang kaso ni Jake. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Jake. Agad na lumapit sa kanyang guro. May bago po kaming kailangang ipaalam. Ano ho yun? Matapos ang nangyaring gulo kahapon, nagsampa po ng reklamang pamilya ng kabilang estudyante. Ano po bang nangyari? Dinala na po ng mga pulis si Jake para sa investigasyon. Sa ngayon, nasa himpilan na po siya. Parang gumuho ang mundo ni Robert. Hindi niya inakalang hahantong sa gano'n ang lahat at agad siyang nagtungo sa himpilan ng pulisya. Pagdating niya ay kinausap siya ng isang pulis. Kayo po ba ang guardian? Yes po, sir. Nasa kustodiya po muna ang bata habang inaayos ang kaso. Pwede ko ho ba siyang makita? Sandali lamang po. Makalipas ang ilang minuto, ay pinayagan nga siyang makita si Jake. Nasa loob to ng kulungan, nakaupo sa isang sulok, gusot ang kanyang uniforme at bakas pa rin ang mga pasa sa kanyang muka. At nang makita si Robert, bigla siyang tumayo. Ikaw? Jake, bakit ka nandito? Inaalala kita. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Anak, wag mo akong tawaging anak. Naparito ako para makita ang kalagayan mo. At sino nagsabi siyang pumunta ka rito, ha? Umalis ka na. Hindi kita iiwan. Saan ka binili ng mama mo? Hindi kita kailangan. Jake, hindi to ang buhay na gusto ng mama mo para sa'yo. Pwede ba? Tumigil ka nga. Kailangan niyang malaman ang nangyari. Tinawagan ko na siya. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Dahil karapatan niyang malaman ang totoo. Wala kang karapatang pangunahan ako. Ako ang guardian mo habang wala ang mama mo. Kaya respetuhin mo ako. Hindi kita ama. Ay huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi ako nakikialam, Jake. Sinusubukan lamang kitang iligtas. Well, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nalaman ni mama. Kung hindi ka sana nagsumbong, hindi niya malalaman. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Pwede ba? Lumayas ka nga sa harapan ko. Galit ka man sa akin. Hindi ko pababayaan ang anak ng babaeng mahal ko. Hindi sumagot si Jake. Tinalikuran lamang niya si Robert at muling naupo sa sulok ng kulungan.
Unti-unting lumabas si Robert habang mabigat ang kanyang dibdib. Pagka-uwi niya sa bahay, ay muli niyang tinawagan si Isabel at agad naman tong sumagot. Robert? May kailangan pa akong sabihin. Ano naman yan? Si Jake na naman ba? Nasa kulungan si Jake. Ano? Nakulong siya habang iniimbestigahan ang nangyaring gulo. Hindi na napigilin ni Isabel ang kanyang pag-iyak. Napaupo siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Patawad talaga, Isabel. Hindi ko na alam kung saan ako nagkulang. Hindi mo kasalanan. Anak ko yun at kailangan kong makauwi sa lalong madaling panahon. Pagkatapos malaman ang nangyari kay Jake, agad ngang umuwi si Isabel mula sa ibang bansa. Habang si Jake ay nananatiling puno ng galit at si Robert ay tahimik na nagdarasal, dumating si Isabel sa Pilipinas sa pagudman ay iisa lamang hangarin, ang makitang kaning anak at harapin ang sitwasyong sumubok sa kanilang pamilya. Isabel, Nasaan si Jake? nasa kulungan pa rin. Pumunta na tayo doon. Hindi ka ba muna magpapahinga? Hindi, anak ko ang unang uunahin ko. Kasama si Robert, nagtungo si Isabel sa himpilan upang dalawin si Jake. Habang nasa biyahe, ay hindi niya napigilang umiyak sa paggunita sa masasayang alaala at mga pangarap ng kanyang anak na ngayon nakakulong na. Pagdating nila sa himpilan, agad silang sinalubong ng isang pulis. Kayo po ba ang nanay ni Jake? Opo. Pwede po ninyo siyang makita. Pagdating sa kulungan, agad nilapitan ni Isabel si Jake. Nang makita niyang nakatungo, magulo ang buhok at may mga pasang anak, labis siyang nasaktan. Dahan-dahang tumingala si Jake nang marinig ang boses ng kanyang ina. Mama? Dahil sa matinding sama ng loob, nasampal ni Isabel si Jake sa harap ng kulungan. Napatungo si Jake habang hawak ang kanyang pisngi at nabalot ang katahimikan ng paligid. Maging si Robert ay nagulat sa nangyari. Ma? Jake, ano bang ginawa mo sa buhay mo? Ganito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko sa ibang bansa? Araw-araw akong nagtatrabaho at halos wala na akong pahinga. Tiniis kong malayo sa iyo. Hindi ko kayo nakakasama sa mga espesyal na okasyon. Hindi kita nahihiyakap. Hindi kita naaalagaan. Tiniis ko yun at ginawa kong lahat ng yun para lamang matustusan ang pag-aaral mo. Para may baon ka. Para hindi ka magutom. At para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Pero anong ginawa mo? Hindi ka pa pala nagtitino. Nalulung ka pa sa bisyo. Napabarkada ka. Lumiban sa klase. Nakipag-ahaway. At ngayon nakakulong. Hindi na makatingin si Jake sa kanyang ina at unti-unti siyang napaiyak. Patawad po. Bakit mo naman ginawa yun? Galit po ako. Galit po ako sa inyo. Galit ako kasi iniwan mo ako. Hindi kita iniwan, anak. Pero pakiramdam ko iniwan mo ako. Wala na nga si Papa, aalis ka pa. Galit din po ako kay Robert. Akala ko, mas mahal mo na po siya kaysa sa akin. Hindi totoo yun. Pero siya pong pinili mo. Hindi kita kailanman pinalitan. Ikaw ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Ikaw ang dahilan kung bakit tiniis kong malayo sa pamilya. Patawad po. Kung alam ko nang na ganitong mangyayari, hindi na sana ako umalis. Pero hindi pa huli ang lahat, anak. May pag-asa pa po ba ako, Ma? Oo naman. Meron. Mapapatawad mo pa po ba ako? Masakit ang ginawa mo para sa akin, Jake. Sobrang sakit. Pero anak pa rin kita. Hindi na napigilan ni Jake ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa loob ng kulungan habang umiiyak. Mama, patawad po. Sinayang ko po lahat ng pinaghirapan mo. Hindi ko po naisip ang mga sakripisyo mo. Patawarin mo po ako, Ma. Patuloy siyang umiiyak. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakita ni Robert ang pagsisisi sa mga mata ni Jake at lumapit si Robert sa rehas. Jake, hindi pa huli ang lahat. Patawad din po. Matagal na kitang pinatawad. Ang dami kong masasamang sinabi sa inyo.
Muntik pa kitang saktan. Pero hindi mo naman tinuloy. Hindi ko pa kayo trinato bilang ama. Pero tinuring niyo pa rin po akong anak. Napaluha rin si Robert habang nabalot ng katahimikan ang kanilang munting pagkikita. Sa gitna ng pagluhat at pagsisisi, unti-unting natauhan si Jake at nagsimulang magbago. Bagamat alam nilang kailangan pa rin niyang harapin ang bunga ng kanyang mga pagkakamali, kasabay nito, muling nabuhay ang pag-asa nga maitatama niya ang kanyang landas at mabubuo ang kanilang pamilya. Matapos ang kanilang pag-uusap sa himpilan, nanatiling mabigat ang damdamin ni na Isabel at Jake. Habang umiyak si Jake sa loob ng selda, si Isabel naman ay tahimik na nakatingin sa kanya, dalang matinding sakit at pagmamahal bilang isang ina. Maya-maya pa, lumapit si Jake sa rehas ng pintuan ng selda. Ma, Bakit? ilabas mo na po ako rito. Pakiusap, hindi ko na po kaya rito. Hindi. Naisip mo ba ang lahat ng taong nasaktan mo? Naisip mo man lamang ba ako? Patawad po. Ilabas mo na po ako rito. Hindi. Hindi kita ilalabas. Please ma, magbabago na po ako. Sana nun mo pa sinabi. Hindi sapat ang pangako, anak. Kailangan mong harapin ang bunga ng mga ginawa mo. Kung ilalabas kita ngayon, anong matututunan mo? Kapag nagkamali, may kapalit. Ma, natatakot po ako. Mas natakot ako nung nalaman kong nalulung ka sa bisyo. Mas nasaktan ako nung nalaman kong sinasagot-sagot mo si Robert. At higit sa lahat, nasaktan ako dahil sinayang mo ang lahat ng sakripisyo ko. Mahal na mahal kita, anak. Pero hindi kita palalakihing walang respeto. Hindi kita tuturuan na pwedeng takasan ng responsibilidad. Kaya hindi. Natahimik ang buong himpilan. Maging ilang pulis ay napatingin sa kanilang mag-ina. Ramdam nila ang sakit ng sitwasyon, kaya lumapit si Robert kay Isabel. Sigurado ka ba? Oo. Alam kong masakit to. Mas masakit kung hindi siya matututo. Kung palalayaan ko siya agad, iisipin niyang pwedeng ulit-ulitin ang pagkakamali. Naiintindihan kita. Kailangan niyang mapagtanto ang lahat, Robert. Halika na. Tahimik namang sumunod si Robert. Habang papalayo silang dalawa, ay lalo namang lumalakas ang sigaw ni Jake. Ma, huwag niyo po akong iwan, ma. Patawad po. Babalik na po ako sa dati. Ngunit hindi na lumingon si Isabel. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil alam niyang kung lilingon siya, ay baka bumigay ang kanyang puso bilang isang ina. Paglabas sila ng himpilan, ay tuluyan na ngang napahagulhol si Isabel. Masakit para sa akin ang ginawa ko sa sarili kong anak. Tama ang naging desisyon mo. At isa sa lahat, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi ka nagkulang kay Jake. Ayokong lumaki siyang iniisip na walang kapalit ang maling ginagawa. Huwag kang mag-alala. Matututo rin siya. Sana nga. Tahimik silang sumakay ng sasakyan. Samantala, naiwan si Jake sa loob ng kulungan. Unti-unti siyang napaupo sa malamig na sahig. Wala na siyang lakas para sumigaw at patuloy lamang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bigat ng lahat ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Naalala niyang mga gabing hindi natutulog ang kanyang ina para sa pagtatrabaho. Naaalala niya ang kabutihang pinakita ni Robert kahit paulit-ulit niya itong sinaktan sa salita. Naaalala niyang mga pagkakataong pinili niyang sumama sa maling barkada kaysa pahalaga ng pamilya. At habang nananatili siya sa loob ng kulungan, unti-unti niya napagtanto na ang bawat maling desisyon ay may kaakibat na pananagutan. At bagamat masakit ang desisyon ni Isabel na iwan muna siya roon, ginawa yun ng isang inang nagmamahal. Isang inang handang tiisin ang sariling pagdurusa upang maturuan ang anak ng respeto, pananagutan at tamang landas sa buhay. Lumipas ang mga araw matapos iwan ni na Isabel at Robert si Jake sa kulungan. Sa unang linggo, araw-araw umaasa si Jake na darating ang kanyang ina. Sa tuwing may maririnig siyang yabag ng mga tao sa labas ng selda, agad siyang tumatayo. Siguro galit na galit talaga sila sa akin. Tahimik siyang umupo sa isang sulok ng selda. At habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nakakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Samantala,
Sa bahay, pareho ring mabigat ang kanilang mga kalooban. Habang naghahapunan sila, ay biglang nagsalita si Robert. Isabel, Bakit? hindi ba natin dadalawin si Jake? Kahit sandali lang. Gusto ko siyang dalawin, Robert. Pero hindi kaya ng nararamdaman kong makita ang anak ko ng ganon. Lalo pat hindi ko siya naipalabas sa kulungan. Naawa na rin kasi ako sa bata eh. Baka isipin niyang pinabayaan na natin siya. Hindi natin siya pinababayaan. Ginawa ko lang yun para magtinu ang batang yun. Pero kailangan niyang maranasan ang bunga ng mga ginawa niya. Kung bibisitahin natin siya agad at madalas, baka isipin niyang magiging madali lamang ang lahat. Naipunto ka naman. At isa pa, huwag mo munang isipin na ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Dahil magaling kang ina at mabuti. Bagamat naawa si Robert kay Jake, nire-respeto niya ang desisyon ni Isabel. Lumipas ang isang buwan, patuloy pa rin walang dumadalaw kay Jake. Unti-unti niya nang tinanggap ang kailangan niyang harapin ang kanyang sitwasyon ng mag-isa. Sa loob ng kulungan, marami siyang nakakasamang iba pang kabataang nagkamalig din sa buhay. Sa unang pagkakataon, malay nang inamin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Araw-araw ay paulit-ulit niyang naaalalang mga sinabi ng kanyang ina. Paulit-ulit tumatak sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Hanggang sa unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga to. Tama si Mama. Akong may kasalanan. Saad niya sa kanyang sarili habang umiiyak. Samantala isang gabi sa bahay ay muling nag-usap ang dalawa tungkol kay Jake. 3 buwan na. Hindi pa rin tayo dumadalaw. Hindi mo ba siya namimiss? Araw-araw namimiss ko siya, Robert. Bakit hindi tayo pumunta? Kasi gusto ko kapag lumabas siya, tunay na nagbago na siya. Mahal na mahal mo talaga siya. Anak ko siya. At kahit alam kong nahihirapan na ako, nagpapakatatag pa rin ako para din to sa kanya. Pareho nilang pinagdarasal ang kalagayan ni Jake. Samantala sa loob ng kulungan ay nagbago na rin ang kilos ni Jake. Hindi na siya palaaway, hindi na siya mainitin ng ulo. Kapag may kailangang linisin ay kusa siyang tumutulong. Kapag may nakakatandang nagsasalita ay marunong na siyang makinig. Pagsapit ng gabi, mag-isa na namang nakaupo si Jake sa kanyang higaan. Tahimik niyang pinagmasdan ng kisame. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Ma, patawad po. Hindi ko na po maibabalik ang nakaraan. Pero kapag nabigyan po ako ng pagkakataon, magbabago na po ako. Hindi na po ako sasama sa maling barkada. Hindi na po ako magbibisyo. Rerespetuhin ko po si Tito Robert at ipapakita ko kay Mama na kaya kong maging mabuting anak. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakaramdam si Jake ng pag-asa. Hindi pa siya malaya, nasa loob pa rin siya ng kulungan. Ngunit ang pusong dati puno ng galit ay unti-unti nang napapalitan ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pagnanais na magbago. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ni Jay. Hindi sa araw na siya'y nakulong, kundi sa araw na tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at nagpa siyang maging isang mas mabuting anak at tao. Lumipas pang ilang buwan at sa panahong yun, marami nang nagbago sa kanyang buhay. Ang dating mainitin ng ulo at mapagmataas na binata ay napalitan ng isang taong tahimik, mapagkumbaba at puno ng pagsisisi. Isang umaga, nagpa siya sina Isabel at Robert na dalawin siya. Habang nasa biyahe, tahimik lamang silang dalawa. Handa ka na bang makita si Jake? Oo, at kampante naman na ako nagbago ng anak ko. Sana nga. Matagal na rin natin siyang hindi nakita. Kahit ako, miss na miss ko ng batang yun, kahit ayaw niya sa akin. Sana nga'y totoong balitang nagbago na siya. At isa pa, huwag kang ganyan. Sigurado kong tanggap ka na nun. Naniniwala naman akong kaya niyang magbago eh. At naniniwala din akong sana tanggap niya na ako. Pagdating nila sa himpilan, ay pinayagan silang makapasok. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa kulungan. Ngunit pagdating nila roon, ay natigilan silang dalawa. Dahil sa isang sulok ng selda, nakaupo si Jake at tahimik nung nagbabasa ng isang Biblia. Paminsan-minsan yumuyuko ito at tila nagdarasal. Pero hindi yun ang Jake na nakilala nila noon. Kaya napaluha si Isabel nang makita ang kanyang anak. Jake, anak,
Nilingon ni Jake ang boses. Pagkakita niya sa kaning ina at kay Robert, agad siyang tumayo. Isang maliit ngunit taos-pusong ngiti ang sumilay sa kaning labi. Mama? Tito Robert? Lumapit agad si Jake sa rehas at wala nang galit sa kaning muka. Wala na rin ang dating yabang sa kaning mga mata. Salamat po, tinalo niyo po ako. Namiss ko na po kayo. Nakangiti pang saad ni Jake. Ngunit tahimik lamang na nakatingin si Isabel. Napansin din niyang mas payat ng kaning anak. Ngunit kapansin-pansin din ang kapayapaan sa mukha nito. Ma, patawad po ulit sa lahat po ng sakit na naibigay ko po sa inyo. Patawad po. Sinayang ko po lahat ng sakripisyo po ninyo. Lalo na pong paghihirap po sa abroad. Hindi ko po pinahalagahan. Hindi ko rin po pinahalaga ng pagmamahal ni Tito Robert. Tito Robert, patawad po nung araw-araw kitang binabastos. Sinigawan, sinagot. Muntik pa kitang saktan. Pero hindi ka kailanman gumanti. Hindi mo ako pinabayaan. At kahit hindi mo ako tunay na anak, minahal mo pa rin ako. At hindi ko po kayo trinato bilang ama. Pero kayo po ang kumilos bilang isang tunay na ama. Dumaloy na rin ang luhas sa kaning pisngi. Kaya tahimik namang lumapit si Robert sa rehas. Anak. Napaiyak si Jake nang marinig ang salitang yon. Hindi ko po deserve na tawagan niyo po akong anak. Hindi. Ang isang ama ay hindi lamang nakikita sa dugo. Nakikita rin yun sa pagmamahal. Patawad po. Matagal na kitang pinatawad. Anak, ma, ipinagdarasal kita araw-araw. Naniniwala akong darating ang araw na magbabago ka. Salamat din po dahil hindi po kayo sumuko sa akin. Hindi kami sumusuko sa iyo. Akala ko po noon pinabayaan niyo na po ako. Hindi. Ngayon ko lang po naintindihan na lahat ng ginawa ninyo ay dahil mahal niyo po ako. Binabasa mo na pala ang Biblia. Anong natutunan mo? Na ang tunay pong pagbabago ay nagsisimula kapag inaamin ng tao ang kanyang kasalanan. At ang pagpapatawad ay regalo. At gusto kong maging karapat-dapat sa regalong yun. Ibang-iba ka na talaga, anak. Sinusubukan ko pong maging mabuting anak, ma, para po sa inyong dalawa. At pinagmamalaki namin yun. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong to. Ma, Tito Robert. Tahimik na nagkatinginan sina Isabel at Robert. Pareho nilang nakitang sinseridad sa mga mata ni Jake. Hindi na ito ang dating batang puno ng galit. Nakita nila ang isang binatang handang magsimulang muli at huminga ng malalim si Isabel. Jake, Po, may magandang balita ako. Ipapiyansa na kita. talaga po? Oo, pero tandaan mo, ito ng pangalawa at huli mo pagkakataon. Hindi ko po ito sasayangin, ma. Pangako. Pangako po. Simula ngayon, magsisimula tayong muli bilang pamilya. Opo. Maya-maya pa sa gitna ng kanilang kasiyahan ay lumabas ang isang pulis dalang mga papeles. Maaari na po siyang makalabas matapos makumpleto ang piyansa? Ilang sandali pa'y bumukas ang pintuan ng selda. Dahan-dahang lumabas si Jake. Pagkalabas ay agad siyang lumuhod sa harap ni Isabel at Robert. Maraming salamat po. Pareho silang umiiyak at makalipas ilang sandali, niyakap din siya ni Robert. Sa unang pagkakataon, muling nabuo ang kanilang pamilya. Habang palabas sila ng himpilan, dapat ni Jake ang bagong pag-asa sa kanyang puso. Alam niyang hindi mabubura ang kanyang mapagkakamali sa isang iglap. Ngunit alam din niyang sa tulong ng pagmamahal, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataong binigay ni Robert at Isabel, maaari niyang ituwid ang kanyang landas at maging anak na pinagmamalaki ng kanyang pamilya. Mula nang makalabas si Jake sa kulungan, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya bumalik sa dati niyang mga bisyo. Pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa mga barkada naging dahilan ng kanyang pagkaligaw. Sa halip, pinili niyang magsimulang muli. Tuwing umaga ay maaga siyang nagigising upang tumulong sa mga gawaing bahay. Ma, ako na po dyan. Ako na po magwawalis. Sigurado ka? Opo. Marami po akong kailangang itama, ma. Ngumiti si Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita niyang masaya at responsable ng kanyang anak. Hindi lamang sa bahay nagbago si Jake, naging malapit din siya sa Diyos. Tuwing linggo ay hindi na siya kailangang pilitin
na siya na mismong nagyayaya kina Isabel at Robert. Ma, magsimba po tayo. Masaya akong marinig yan. Marami po akong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Tahimik na napangiti sina Isabel at Robert. Habang nasa simbahan, taimtim na nanalangin si Jake. Panginoon, salamat po sa pangalawang pagkakataong binigyan niyo po sa akin. Tulungan niyo po akong wag nang bumalik sa dati kong buhay. Gabayin niyo po ako upang maging mabuting anak. Pagkatapos ng misa, ay magaan ang kanyang puso at pakiramdam. Unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan niya. Bumalik din siya sa kanyang pag-aaral. Nung unay nahihiya pa siyang humarap sa kanyang mga kaklase, pakiramdam niya ay huhusgahan siya ng lahat. Ngunit naalala niyang sinabi ng kanyang ina. At dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sa loob ng silid-aralan, ay tahimik siyang nag-aaral. Hindi na siya lumiliban. Hindi na rin siya sumasama sa mga maling impluwensya. Habang lumilipas ang mga buwan, ay lalo siyang nagsikap. Ginagawa niyang lahat ng kanyang takdang aralin. Nag-aaral siyang mabuti. Unti-unti ring bumalik ang tiwala ng kanyang mga guro. Pagdating naman sa bahay, ay iba na rin ang kanyang pakikitungo kay Robert. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya nagagalit. Sa halip, ay siya pang kusang tumutulong. Tito, ano yun anak? Ako na pong bibili ng gamutin niyo? Ay, salamat. Kailangan din po ninyong magpahinga. Napakabuti mo. Marami po akong pagkukulang sa inyo. Pero gusto ko pong bumawi. Ngumiti si Robert. Hindi niya inakalangan darating ang araw na maririnig niya ang mga salitang yun mula kay Jake. Isang gabi habang sabay-sabay silang naghahapunan. May gusto po sana akong sabihin. Ano yun anak? Para po to kay Tito Robert. Pwede po ba? O sige, ano yun? Matagal ko pong pinagkait sa inyong salitang dapat noon ko pa sinabi. Hindi ko po kayo tinanggap noon. Nasaktan ko po kayo ng maraming beses, pero hindi niyo po ako iniwan. Kaya pwede ko na po ba kayong tawaging Papa? Natigilan si Robert at hindi siya agad nakapagsalita. Unti-unti ring tumulo ang kanyang mga luha. Kung tatanggapin niyo lang po. Hindi na napigilan ni Robert ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Jake at mahigpit tong niyakap. Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Papa, anak. Tahimik namang umiyak si Isabel habang pinagmamasdan silang dalawa. Maraming salamat, Panginoon. Sa unang pagkakataon, buong puso nang tinanggap ni Jake si Robert bilang kanyang ama. Hindi na bilang stepfather, kundi bilang tunay na ama sa puso. Mula noon, ay lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Sabay silang kumakain, sabay silang nagsisimba, sabay silang nagtutulungan sa bahay. Unti-unti ring bumalik ang masasayang tawanan na matagal na nawala sa kanilang tahanan. Anak, pinagmamalaki kita. Salamat po, Ma. Ako rin. Salamat po, Pa. Napangiti silang tatlo. Sa wakas, matapos ang napakaraming pagsubok, luha, galit at pagkakamali, muling nabuo ang kanilang pamilya. Natunaw ang galit sa puso ni Jake at napalitan to ng pagmamahal, paggalang at pananampalataya. At natutunan nilang lahat na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong ito. Hanggang sa susunod po muli, dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!